ituloy po natin ang ating pagsagot sa mga serye ng ating mga pagsagot dito sa pagkakataong ito, content part 10. Ito yung ating pagsagot sa part 10. At agad na po nating pasimulan, para ating masagot. Ito. Iniwas-iwasan mo bakit hindi mo sinagot ito? Ayan. So, meron siyang sinasabi dito na tanong na iniwas-iwasan daw natin. Totoo ba yun? O baka naman nasagot na, ayaw mo lang tanggapin? Tignan natin, ano ba yung tanong na para bang napakahirap sagutin? O ito, pakinggan natin siya. Ito. Saan mo mababasa sa Biblia na yung mga scholar ay tinasiyan? Kaya sila ang pagsasaligan mo, ng pananampalataya mo na sila ang dapat magdesisyon ng tamang readings. Ayan, so yun yung kanyang tanong, na ito nasagot na ng nakaraan, ipinipilit uli kasi hindi makaabante, hindi makapuntos. Alam nyo yung thought na yung pananampalataya nakasalig sa desisyon ng Bible scholar, yung thought niya yun tapos gigibain niya, yung scheme na ganun hindi uubra pag tayo kaharap Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Kaya yung thought mo ang gigibain mo. Eto, ipaparinig ko sa iyo yung sinabi mo. Eto. Pakinggan natin siya. So basically, ang pananampalataya mo ay nakasalig sa desisyon ng Bible scholar. Ayun, so sa kanya galing yung thought na ginigiba din niya. Pero meron ba tayong sinasabi na yung pananampalataya natin nakabatay sa scholar ng UBS? O ano ang sagot mo sa bagay na yan? Pakinggan mo yung sagot mo. Eto. Itong Philippine. At saan daw mababasa sa Biblia na dapat nakabatay sa scholar ng UBS? Yung tamang reading variant sa Gawa 20:28. Wala naman kami sinabi na ang aming pananampalataya. Take note po yung aking sinasabi, Wala naman kaming sinasabi na ang aming pananampalataya nakabatay sa scholar ng UBS. At aamin ka dyan. Nakabatay. Doon sa scholar ng UBS. Wala kang sinabi per se. Wala naman pala bakit yung thought na sinabi mo kaganina, basically sabi mo, ang pananampalataya mo nakasalig sa desisyon ng Bible scholar. Di backfire ito sa'yo. Ngayon, ano ba yung ating punto? Hindi mo kinukuha yung punto ko tapos dun mo ako gibain. Ang kinukuha mo, yung thought mo, tapos ikaw gigiba dun sa thought mo. Ito yung punto ko. Pakinggan mo. Ito. Nagaling. Ito. Pakinggan niyo po yung aking sinabi. Believe o pinaniniwalaan lamang nila. Ayun, meron akong sinasabing nila, yung aramaicscripture.com. Kasi ang pinapaliwanag ko rito is yung patungkol sa Khaboris manuscript na pinaniniwalaan nila na dates back to the late and first or second century. Tuloy natin. Yan ay galing sa first to second century dahil specifically dyan sa Gawa 20:28 ang proper body. Ayun. So specifically, dyan sa Gawa 20:28 ang proper body. So in comparative with aramaicscripture.com, ang UBS ang proper body, Kasi including aramaicscripture.com, yung paggawa nila ng Khaboris manuscript transcription, nagre-rely sila sa UBS. Eto. Pakinggan natin. At kailangan po nila na i-compare lahat ng manuscript, including yung Aramaic text na ginawa ng UBS, for comparison kapag meron pong mali sa bawat isang manuscript. Maliwanag
Maliwanag naman yung ating stand eh. Bakit hindi mo ako dyan tanungin, no? Tinatanong mo ako doon sa tot mo. Ngayon, ano ba ang sagot natin dyan nakaraan? Nasagot na kasi natin yan eh, no? Hindi mo kayang tutulan yung sagot natin, kaya ang tinatanong mo ngayon at gusto mong ibain yung tot mo. Kasi yung punto ko, hindi mo kayang tutulan. Eto. Ito yung sinabi natin na hindi niya kayang tutulan. Siriya. O, pakinggan. Yung desisyon ng UBS. Yung desisyon daw ng UBS. Okay, ano? Ang tamang reading variant sa gawa 2028 ay Iglesia ng Diyos. Yun ang biblical. Kaya pinaniniwalaan namin na yun ang tamang reading variance. Yun ang hindi mo kayang tutulan. Yun ang sinagot natin ng nakaraan. Yung desisyon ng UBS ang tamang reading variant sa gawa 2028. Iglesia ng Diyos yun. Yun ang biblical, kaya pinaniniwalaan namin na yun ang tamang reading variance. Tutol ka ba ron? Alam nyo kasi mga kababayan, ang desisyon ng UBS, ginagamit niya si Bruce Metzger. Si Bruce Metzger po ay isang scholar, one of the panelists ng UBS. Ito yung kanyang sinabi sa kanyang aklat. Ayan aklat ni Bruce Metzger. Ayan Number 1, Teo. Number 2, Curio. Ayan. Yung readings daw na first and 2, nag-merit ng attention. Yung Teo, tsaka tong Curio. Pero ito ang desisyon ng UBS scholars eh. Pero yung reading na Christos, ano sabi? For 6 and 7 are insufficiently supported. Walang batayan, no? Napakahina. Kaya mali yung readings na Church of Christ. Ngayon, tutol ka ba sa paggamit namin ng scholar? Halimbawa, gagamit kami ng scholar, UBS, tutol ka ba dyan? Ano ang sabi mo? Bakit? Ito. Sabi, tinatanong mo bakit? Ito yung sabi mo. Ito, pakinggan mo. Kung tutol ka ba sa paggamit namin ng scholar, ng UBS? Ito sagot mo. Bakit, Elipin, yung bang paggamit mo ng scholar, yung ba tinutulang ko? Ayun. So, hindi ka pala tutol. Di tapos na usapan. Ngayon, kapag giniba mo yung claim ng UBS, di alam na. Shoot sa banga. Ganyan po mga kababayan. So napakasimple nito, hindi rin kaya sagutin. Debunked ka na eh. Yung claim mo, ikaw rin naman ang babangga doon sa tot mo. Ikaw ang babangga. Kasi yung punto ko sa ipinaliwanag ko, hindi ka doon nagtatanong eh. Nagtatanong ka doon sa tot mo. So, ipinaliwanag ko na yung side ko nakaraan patungkol sa bagay na yan, hindi mo kayang tutulan. Ang katunayan, hindi ka naman doon nagtanong. Nagtanong ka sa tot mo. Kaya ang ginigiba mo, yung sarili mo. Hindi mo natutulan yung sinabi ko nakaraan. At wala ka naman palang tutol sa paggamit namin ng scholar, Pero ako, tutol ako sa paggamit ng scholar mo. Kasi yung claim ni Lamsa ay ginigiba ng lahat ng mga academic scholar. Kaya walang batayan yung variant na readings na Church of Christ. Walang batayan.